nagbabalik pong Wanted sa radyo, mga kapatid. At ito po, mga kapatid, si Ma'am Almera Manulat. At siya po ay humihingi ng tulong na mapagawa po sana yung kanilang tricycle na nabangga daw po ng isang military truck. April 7, 6:55 po ng gabi sa may barangay Kawayanan, Boston, Davao Oriental. Ayan po. Magandang hapon po, Ma'am Almera. Magandang hapon. Okay po. Ma'am, maaari niyo po bang ikwento sa amin, no? Yung nangyaring banggaan? April 7 nangyari yung banggaan nila. Opo. Sino po yung mga nandun sa tricycle, madam? Yung father-in-law ko po si Danny Tandayag, tapos dalawang anak ko, tapos yung mother-in-law ko po. Bale, ilan po sila? 5. 5 sila po. 5 po sila. At base doon kanina, sa binanggit po ni Shari, ito ay nagkabanggaan ng isang military truck. Na side sweep yata sila. Ito may Ito. video po. Ba't parang nasa bangin na to? Nahulog po yung tricycle po sa ano. So nagkabanggaan, and then yung tricycle po na sinasakyan ng inyong mga kamag-anak, baka na out of balance na or control, nahulog na po dyan sa may bangin. Ano pong naging injury po nila? Yung anak ko po na 3 years old, na bali po yung kaliwang paa niya. Kaliwang paa. Yeah, tapos yung anak ko naman na isa, 1 year old, sugat lang naman natamo niya sa ano. Tapos yung father-in-law ko, may mga sugat din siya sa katawan niya. Okay. Sila po ba naitakbo naman sa hospital? Opo, na naman nila. Kamusta na po yung kalagayan nila, ma'am? Okay naman po, pero as of na wala pa silang trabaho dahil sa wala pa nga yung tricycle, hindi pa na ano. Dahil nga yung tricycle is na damage. Opo, damage. Okay. So, ma'am, ano po ngayon no, yung gusto nyong iparating ngayon dito sa tanggapan ni Senator Raffy? Yung ko lang, settlement lang, agreement sa, kasi yung tricycle nga. Tapos So, yung mapaayos po yung yes tricycle, po, no? Opo. Tapos Para ma-refund din yung nagastos namin. Kahit hindi lahat yun, basta may ma-refund lang. I understand. Ito pong mga nagastos po ninyo is of course related, no? Yes Doon po. sa pag-recover ng inyo pong mga kamag-anak. Ito ha. Kasi Shari, hindi pa natin alam no kung paano na nangyari yung banggaan no, ng ating military truck. Although bagamat of course nakakalungkot po no na nangyari po 'yan. Pero we understand kasi Shari no na pag mga government vehicles 'yan, and while they are in the performance of their public functions, no, for example, if it's a military truck, kung yan ay papunta no sa service na military services nila, maghatid ng sundalo, maghatid ng mga supplies, ayan po, they are considered acts of state, no. So kumbaga they enjoy some form of immunity, no? Kasi they are performing government function. Pero ganun pa man gusto kong makausap sana any representative from the military kung ano na lang ang tulong na pwedeng mayabot sa ating mga biktima. Nasa linya po natin si Major Rafael Palaca, ang Executive Officer po ng 67 Infantry Battalion, 10th Infantry Division ng Philippine Army, Davao Oriental. Major Palaca, magandang hapon po. Yes, on behalf of our Battalion Commander, Lieutenant Colonel Udinil Pia, ako po si Rafael Palaca, Executive Officer ng 67 IB. Regarding po dito sa complaint ni Mera. Almera Tandayag, ma'am, unang-una po kasi nating binigyan ng solusyon is yung pasyente. Kaya kasi mas mahalaga yung buhay ng mga anak ninyo, yung pagkatapos ng aksidente, at binigyan natin ng support. Lahat naman ng support ng kailangan ninyo, binigay din, pinaprovide ng 67 IB. Dahil yan po ang pangako namin. Ngayon, tungkol dito sa agreement na magkaroon sila ng usapan tungkol doon sa pagpaayos ng sasakyan. Anyway, before siguro dumating dyan sa Rapid Tool for Action, mayroon ng usapan prior to this complaint na ayusin yung nasirang tricycle ni Tatay, Danny Tandayag. Ngunit kami ay nagtaka at nabigla dahil pabago-bago ang kanilang desisyon
Nitong bago lang sila ay nag-demand ng 150K, which is alam naman natin na nasa 400,000 na yung nagastos namin lahat-lahat sa ospital. With receipt yan, almost mga 400, nasa 360. Hindi pa yan kasali yung other expenses na hinahanap nila yung mga resibong iba. So, napakaliit ang sahod na ng sundalo na naiwan. Ngunit, bigyan namin kayo ng assurance na talagang ayusin namin yung tricycle na yan para maibalik doon sa 100% good condition ng kanyang makina. At okay naman kay tatay na yung arrangement na yan, gagawin namin. At least marinig din yung side namin na kami po ay handang tumulong sa inyo. At responsibilidad namin yan. Kung nakaya namin yung sa medication ng mga pasyente, yun na lang sa tricycle, nakasiguro kami na makaya din namin yan na ipa-repair at maibalik sa 100% na kondisyon. Okay. Okay, Major, una sa lahat, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat din po sa pagtanggap ng aming tawag at meron po talagang isang salita sila, Major, ma'am, gagawin na daw po nila, Major, ang tricycle po ninyo and hindi din naman po nila pababayaan yung sa mga medical bills at kung ano man po yung kailangan po na tulong medical po ng mga biktima po. Wala naman po akong ibang yun lang naman yung tricycle at saka yung ma-refund yung nagastos din namin. Yes po. Okay. Tapos kaya yung kasi yung usapan kasi nila ni Sir Losada noon sa barangay. Nag-usap sila ni Sir Losada doon sa barangay kasi pinuntahan kasi yung tricycle na hindi na daw ipapagawa. Kasi daw malaki daw ang gagastusin. Kaya yun yung biyanan kong lalaki sa akin. Okay. Ito kasi narinig naman natin po no kay Major Rafael Palaca. Major na aayusin po no yung tricycle back to its 100% good condition. And tama po ba yung pagkakaintindi ko kanina, Major, na gumastos na po ang inyong batalyon ng 400,000 pesos? Kulang-kulang 400,000 po sa hospitalization ng Kayo pala pasyente. sumagot dun sa... Okay. Ano naging... Okay po. Sige. Ganito po, no, Major, kasi lumapit sa amin lang naman si Ma'am Almera, concern niya kanina primarily yung tricycle kasi yun po yung pangkabuhayan po nila. Pero given naman the assurance na from the Major na aayusin po yung tricycle po ng nina Ma'am Almera, then we are happy po, Major, na ganito, no, yung nakikita po nating solusyon. Aside from that, I think meron pang clinic claim si Ma'am kanina ng mga refunds. Ma'am, ipakita nyo na lang kina Major yung mga resibo po na sinasabi po ninyo kanina. And sina Major na rin po yung bahala po patungkol po doon. Okay? Kumbaga ma'am, hindi naman po tinatalikuran nila Major and sila Major naman po ay nagbigay na rin po ng word sa atin, no, na wala naman po silang tinatakbuhang hindi naman po nila kayo tinatakbuhan, ma'am. Okay? Sige po. Major Palaca? Ma'am, yes ma'am. Go ahead ma'am. Opo, Major, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po. And happy National Heroes Day po sa inyo. At kami po ay sumasaludo po sa inyo pong lahat. Diyan po sa Philippine Army. Even Senator Raffy Tulfo po ay lubos na nagpapasalamat din po sa inyo, Major. Sige ma'am, before I end, mayroon lang akong pasalamatan. Yes po, Major. Go ahead po. Una po, sa ngalan ng aming Battalion Commander, Lieutenant Colonel P. at sa buong 67th IB, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong programa na kami ay nabigyan ng panahon upang mabigyang linaw ang isyu na aming kinakaharap ngayon sa ating pagpapakinig sa loob at labas ng ating bansa. At sa mga bumubuo ng programang ito, sa Rapid Tulfo in Action, mabuhay po tayong lahat. Ayan. Maraming salamat po. Major Rafael Palaca. Yes sir, salamat po sir. Okay. Ma'am.
Opo, salamat po, Major Palaka. Ma'am, monitor po natin yan, ma'am, ha? Pero alam niyo po sila, Major Palaka at ang Philippine Army po, may ano po yan, may isang salita po sila. Subok na po namin sila. Okay? Sa aming programa, every time po na may nilalapit po kami sa Philippine Army, agad-agad po yan, ma'am, talagang nagkakaroon po ng aksyon. And dito naman, ma'am, nagbigay naman po ng word si Major Palaka sa ating programa na hindi po nila tatalikuran ng obligasyon po nila sa inyo. Okay, ma'am? Salamat po at magandang hapon po, ma'am, ha? Kakausapin po namin kayo doon. Kung ano man po yung pamasahe po na kailangan po ninyo, pauwi po ng Davao, kami na po ang mamamroblema, ma'am. Kami na po ang mamamasahe. Okay po? Thank you so Salamat po at magandang hapon po, ma'am. Sige po. Thank you po. Thank you po, ha, Ma'am Almera Manulat.